So what's up sa inyo mga tangos, and welcome back naman dito sa aking panibagong video. For today's video mga tangos ay dahil tapos na yung ride, which is nilabas ko yung vlog last na nag-upload ako. Nilabas ko yung vlog. So niready ko yung bike para palitan na ng mga bagong piyesa. Ibabalik ko lang din yung mga dating piyesa na tinanggal ko and pinalit ko before the ride. And at the same time, siguro konting tingin kung ano mga kailangang linisin or palitan kung meron man. So far, sa napansin ko kanina, parang okay pa naman siya and malinis, no? So meron lang akong mga ilang papalitan lang din. So let's go. As you can see mga katangos, dito sa part na to, tinatanggal ko na yung saddle. And para mapalitan ng bagong saddle na dapat na ipapalit ko dito. Dahil kung sa tutuusin lang, ang experience ko sa saddle na to ay sobrang tigas and masakit siya sa puwet. So, yan. Kaya magpapalit ako ng dating saddle ko. Let's go. So yun guys. Ito na yun. Yan o. Tatanggalin ko lang ito, yung nakakonect sa mismong seat post. Yan. So, tanggalin ko lang, no? Nanonood din pala ako guys nung vlog ni Ian How. Tanggal na. Yan ang guys, natanggal na. O, ililipat ko na tong mga pyesa na to. Yan, yung mga yan. Dito. Para makabit na natin siya doon sa poste. Yan. Yan o. Nakabit na siya. Lalagay na natin siya doon. Pinaka poste. And, yeah. So yun guys, papakita ko sa inyo kung paano palitan yung chainring ng bike. Yan. Let's go. Let's go. Actually guys, optional naman siya. Pwede nyo siyang palitan ng nakakabit dito. And pwede nyo rin siyang palitan ng hindi nakakabit. Yung tatanggalin mo lahat. So, optional siya. Depende sa inyo. Yan. So, bago ang lahat, kailangan muna natin siyang i-shift sa smaller. Tapos, tatanggalin natin ang cadena. Parang ganyan lang siya. Minimal. Tapos, una, tanggalin natin yung screw na nandito, ang kabilang bottom bracket. Ngayon, yung screw. Yan. So, tanggalin natin yan. Kunin natin ang number 5. Ito, number 5, medyo maliit. Ito ay pangtanggal naman sa crank arm. Kung bakit ko siya tinanggal, mga katangos, kasi bukod sa magpapalit ako ng chainring, baka kasi taglipatin ko yung spacer na nandito sa bottom bracket. So, titingnan natin kung kailangan pa. Yan, papalitan ko muna ng chainring to. So, ito guys yung chainring na tinutukoy ko kanina. Ano? 42 teeth ng Ragusa. Binili ko pa to sa Quiapo. Ang brand nito is Ragusa brand. Ito yung papalit natin dito. So, yun, tanggal na. Yan, wala na siyang chainring. So, papalitan natin is ito. Medyo malaki siya ng dihamak. So, I'm sure mag-doble ako dito. Yan. So, yun guys, nakabit na. All, yan, nakakabit na siya. So, tingnan muna natin
kung kakasya or hindi ba tatama sa frame kapag ka naka-normal lang na sukat ng BB. Yan, ganyan lang siya. Kumbaga hindi na ba natin siya papalitan or ayusin. So, let's try. Uy, nakinis baboy. Parang sinukat. Tingnan nyo guys. Parang sinukat, pre. Parang sinukat, Chong. Pasok na pasok. Sana hindi siya sumayat kasi parang hindi ko na galawin yung bottom bracket. So yun siya guys, no? Nakita nyo naman, hindi ko na kailangan palitan yung chain, yung ano, pag kakabitan natin yung crank arm na isa, yung sa kabila. Yan. Walang kalog pero solid yung likod. Yun. Balik tayo sa big chain. Balik tayo sa big chain. Let's go. Try ko muna. Tomorrow for sure. So yun guys, ayan. Yun yung resulta ng chainring na to. So far, so good. And malinis, maayos. Yun lang. Ang bigat talaga niya sa ahon guys. Like, umaabot na talaga ako sa pinaka, parang ito, 8. Pinaka-max niya sa 8. Umaabot na ako ng 8 speed guys. Para na kaahon dito. Ang bigat. So, yun. Yun lang naman. Ayun nga mga katangos, nandito na ako sa bahay at nakauwi na ako. So, yun, no? Naipakita ko na sa inyo kung ano nga ba or kung gaano nga ba ka-smooth yung chainring na 42 teeth ng Ragusa. Though 42 teeth is mabigat talaga siya to the point na hindi mo talaga siya pwedeng ipang-climb sa mga akon na area. Pero, hindi talaga eh. Hindi talaga. So, bakit to nag-42 teeth? Kasi, wala. Gusto kong pantayan yung speed na kayang ibigay ni 48 teeth dati. Which is, kailangan ko kasi ng mas maliit na chainring para tumugma doon sa, sa aking bracket, sa bottom bracket niya mismo. Para hindi sumabit sa frame. So, yung 48 kasi is tumatama. So, kailangan kong humanap ng mas maliit para ma-maintain ko yung top speed na katulad nung sa 48. Well, pero yun nga mga katangos, no? Masyadong technical yan eh. Bahala na to sa mga content creators about cycling, no? Doon na lang kayo manood about dito. Basta yun, napakita ko na sa inyo kung ano yung quality ng 42 teeth
para sa akin is super good. As in, super good. Pero hindi lang talaga siya pang climb. So, yan mga katangos, maraming salamat sa panonood, and I hope kahit pa paano nagustuhan nyo itong video to. And, yun. Thank you so much, guys. And see you on my next vlog. See you on my next ride kung meron man. So, let's go. Uy, hindi ako cycling content creator. Baka isipin nyo nag-transition na ako sa ibang content.